Sinasabi nila, girl, na wag ho mag-alala dahil hindi ito aabusuhin. Ang tanong lang namin, paano nyo ito gagastahin? Kasi hindi po malinaw yung panuntunan na sinasabi nila na hindi pa pwedeng makialam ang mga politiko pati sa AX na ito. Pero wala po sinasabi doon na hindi Penalties. na na hindi Oo, na po na penalties hindi nga. na po sila pinagbabawalan mag-issue ng guarantee letter. Correct. Ang sabi O naman ng hindi DO sila pinagbabawalan magbigay ng pangalan sa listahan ng bibigyan ng ayuda. Ang sinasabi naman ng DOH, girl, na hindi na raw po tatanggapin yung guarantee letter ng DOH. DOH ka. Hindi naman sa'yo pupunta yung pasyente, yung Sa pamilya. ospital. Pupunta sa ospital Tama. Ang gulo po nito, sa totoo lang. Opo, ang gulo po nito, hindi natin alam kung paano po na naman ito gagastahin. Sa dami nga ng mga Pilipino naghihirap, hindi malaman kung paano magpapagamot. Ewan ko na lang po kung kailan titino itong ating paglalaan po ng pondo. Dahil hindi ho natin maitatanggi na kahit na ano pang sabihin nila na yan malinis, yan corruption-free, hindi kami naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sorry po, diretsahan na lang po ito. Hindi kami naniniwala. Hindi makikialam ang mga politiko dito, hindi kami naniniwala. Habang antabay tayo sa traffic dito ho sa kahabaan ng Quezon Avenue, patawid ka ng EDSA, malayo-layo lang po sa amin pong kinilalagyan, sa aking kinilalagyan, nakita ko isang matandang lalaki, nagbubuhat nung dalawa pong lalagyan ng taho. Alam niyo yung sinauna pang paraan ng paglalako po, nag-aagwador ba? Madaling araw, alas 3. Di punong-puno pa yun kasi kakahahango lang niya. Binubuhat niya, girl, sa kanyang balikat. Baksak na nga yung balikat ng matandang lalaki, pero dahan-dahan niyang binubuhat ito. Naiisip ko lang, gaano kaya kabigat ito? At itong matandang ito, taga saan kaya ito? Saan kaya galing ito? Gaano kalayo ang kanyang babiyahiin o lalakarin para po pumwesto at magbenta ng kanyang taho? At iniisip ko rin, gaano kaya lang kaliit ang kikitain ito sa ganong kabigat na sakripisyo trabaho para lang hukumita ng patas. Sa totoo lang po, no? Kumbaga para maitawid ang pang-araw-araw. Oo. Usually, ganun lang naman yun. Yung kanila pong kikitain, yung gagamitin nila, pang isang buong araw nila. Opo. Kaya kailangan maghanap buhay dahil isang araw ka lang na hindi maghanap buhay, mamomroblema ka na kung saan ka kukuha At ng isipin mo din, kakainin. di ba, maglalaro ang imahinasyon mo, ilang kayang anak ang umaasa doon sa tatay na iyon? Tama. Opo. Si Mrs. Su kaya, ano kayang trabaho? Saan kaya? Alam niyo ho yun? Oo, kasi for him, para i-endure yung ganong kahirap na trabaho para po sa kanyang edad. At hindi siya nag-iisa na ganon. May makikita tayo, senior citizen na driver, di ba? Hirap na sa pagdadrive, pero tuloy pa rin sa paghahanap buhay. Amen. Marami pong ganyan. Mga kapatid, ano po, sa inyo pong araw-araw na pagbabiyahe, just observe around you, kung gaano karami itong mga taong ito na ang galaw po sa mundo ay patas. Yung bawat sentimo ho naman talaga, bawat barya na kanila pong kinikita ay galing po sa totoong hirap. Yung pong pagbubuhat noon, hindi ko ma-imagine. Iingka-ingka dahil nga sa bigat, no, nung kanyang binubuhat na puno ng 2 container, yung pangkaraniwan, yung ordinaryo na ating nakikita. Matandang lalaki na po ito na nagbubuhat noon. Iniisip ko nga lang, dito ho sa ating mga naobserbahang ito, sa gitna ng napakaraming mahihirap sa ating pong bayan, bakit nga po nangyayari itong usapin po ng korupsyon na numero 1 po talagang problema ng bayan na ito. Kahapon din, meron akong nakausap din ng mga ilang negosyante. Yung pa rin at yun ang kanila pong reklamo, no? Usapin po ng korupsyon. Yang BIR na yan, yang customs na yan, yun pa rin po at yun ang kanilang binabanggit. Yung pahirap na ibinibigay sa kanila. Oo. Kahit na daw po ngayon may mga ganyang order na, tuloy pa rin daw ho pa. Sa panggigipit. Hindi pa rin po daw natitigil ito. Kaya ho, anyway, sige, so ayoko na pong lumayo pa, pero kaya ko lang ho ito nabanggit nga, mga kapatid, itong mga nagpapagal po ng lubos. At kitang-kita po naman po ang kanila pong paghihirap sa bawat sentimo kasi nga po pinirmahan na yung budget ni Pangulong Junior. At dito mga kapatid, ang binabanggit nga po ng mga tumututol dito ay ito pong soft pork na kapag kinuwenta mo ay halos mahigit na po ng 160 billion ito. Yung pong maifif na yan, 51.6 billion, sinasabi nila, girl,
na wag ho mag-alala dahil hindi ito aabusuhin. Ang tanong lang namin, paano nyo ito gagastahin? Kasi hindi po malinaw. Yung panuntunan na sinasabi nila na hindi pa pwedeng makialam ang mga politiko pati sa AX na ito. Pero wala po sinasabi doon na hindi Penalties. na hindi na po Penalties na hindi na po sila pinagbabawalan mag-issue ng guarantee letter. Correct. Ang sabi O naman ng hindi sila pinagbabawalan magbigay ng pangalan sa listahan ng bibigyan ng ayuda. Ang sinasabi naman ng DOH girl na hindi na raw po tatanggapin yung guarantee letter ng DOH. DOH ka. Hindi naman sa'yo pupunta yung pasyente, yung Sa pamilya. ospital. Pupunta sa ospital eh. Tama. Ang gulo po nito, sa totoo lang, opo, ang gulo po nito, hindi natin alam kung paano po na naman ito gagastahin. Sa dami nga ng mga Pilipino naghihirap, hindi malamang kung paano magpapagamot. Ewan ko na lang po kung kailan titino itong ating paglalaan po ng pondo. Dahil hindi ho natin maitatanggi na kahit na ano pang sabihin nila na yan malinis, yan corruption-free, hindi kami naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sorry po, diretsahan na lang po ito. Hindi kami naniniwala. Hindi makikialam ang mga politiko dito. Hindi kami naniniwala. Kaya mamaya nga po, isahin natin itong example lang doon sa budget po ng DPWH. Bulto-bulto pa rin Same items pa rin. Na pare-pareho ang presyo. Oh. At yung binabanggit ni Senator Lacson last year, doon sa kanya nag-expose. Same price, iba-iba ng lugar, pero same yung figures. May ganun pa rin hanggang ngayon? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Hindi ba kaya magtataka ka kung paano nila na-compute yung halagang 50 million sa iisang proyekto, pare-pareho po ang halaga, iba't ibang mga lugar. Mga kapatid, anyway, sige po. So, ngayong araw na ito, ang daming pag-uusapan. Kasama na po dito itong usapin po ng presyo nga ng gulay natin. Uy, dami nagre-reklamo. At yung presyo ng pagkain ng dahilan kung bakit po bumilis yung pagtaas ng inflation noong December. So ngayon, ito naman presyo ng gulay, inirereklamo na rin ng ilan. Yung presyo ng kamatis, ang taas-taas daw mga kapatid ngayon. Ang isang piraso, tama ba, 15 pesos na daw sa ilan pong mga palengke? Yung inflation, depende yan kung nasaan kang bandang kampo o paano mo tatangkilikin ang isang baso na mayroong laman na kalahating tubig, halimbawa, di ba? Do you take it as a, di ba, half full? Oo. O ito ba itatangkilikin mo na, ang laman ng baso ay may laman pa rin? Parang ganun po ang datingan, hindi po ba? Kasi sinasabi po ng mga economic managers, lowest ito. In 9 years. Yan po sinasabi nila. Magpasalamat tayo kasing inflation. Pero ang tanong ho namin sa inyo, Mr. Mr. Def, parang bingi, ano? Dev Arsenio Balisacan. Sorry. Oo, Ay, sorry. Dev. Pinalitan kasi yan, di ba? Oo, NEDA. Naging Dev. Opo. Oo. Dito ho sa Finance Secretary po natin sa inyo. Si Finance Sec Ralph. Si Oo. Finance Secretary. Ano sinasabi nila? Taga saan kayong planeta? Oo. Saan sila namimili? Wag na nila kasi sabihin yung mga ganyan, lowest na yan. Nakakapang-init ng ulo, lalo pag tinignan mo yung presyohan ngayon, bantay presyo. Tapos makikita mo dito na ang galunggong, ang prevailing price po ay 400 pesos per kilo. Saan ka naman nakakita ng ganun? Bakit ang mahal? Mas mahal pa yung galunggong kaysa sa manok? Hindi. Mas mahal pa ang kamatis sa manok. Naku po. Magkano ang kamatis? Hanapin natin ang kamatis. Nasaan na ba ang kamatis dito? Ayan, Ang kamatis po ngayon, mga kapatid, ay naglalaro sa... Nasa na kamatis? Ba't pulang sibuyas ang nandito? Ayan, hindi ko mahanap ang kamatis. Ako ang maghahanap ng Hanapin kamatis. mo ang kamatis. Okay. Sibuyas lang ang nakita ko. Opo. Pakihanap ang kamatis dyan. Mas malinaw ang mata mo sa akin. Hindi mo mahahanap Hindi ang ko kamatis mahahanap. sa watermelon. Yun ang Okay. sa prutas ko hinanap. Magkano ang kamatis? Ang kamatis, mga kapatid, ang pinakamataas na presyo na itala sa Metro Manila ay 230 pesos per kilo. Ha? Eto yan mismo, kamatis. Ang sibuyas, magkano na ngayon? Hindi, puntahan mo muna kung magkano yung manok. Sige, magkano ang Okay. manok? Kapag ho natin ikunumpara itong presyuhan ng manok, mga kapatid, dito po naman sa presyuhan
ng kamatis. Puntahan natin ang presyo ng manok this morning. Okay. Magkano ang manok? Opo. Whole chicken. Oh. Alright. Ang pinakamataas po, mga kapatid, sa Metro Manila ay 240 pesos. Ha? Halos magkapresyo sila ng kamatis. So, Aaron, ang 1 kilo ng kamatis, at ang 1 kilo, mga kapatid, ng manok. ay Whole chicken. pareho na ang presyo. Naku po. Pero wag kayong magreklamo. Pinakamababa nga daw po na antas ng inflation sa loob ng 9 years. Ang sibuyas. O yes, sibuyas. Gusto ko malaman. Dati umabot niya ng 500 pesos eh. Umabot pa yata ng 800 pesos per kilo. Dati nagkaroon ng ganong, di ba, mga 2 years ago. Magkano ngayon? Opo, mga kapatid, ang presyo po ng sibuyas, Oh. kung ang presyo po ng kamatis ay nasa 230 pesos, Ang sibuyas. ang pinakamahal ngayon, mga kapatid, mismo nang gagaling po ito sa Department of Agriculture na kanila pong bantay presyo. Magkano ang halaga? Ang sibuyas, mga kapatid, hawak po sa ating mga minamanehong manibela. Ang tagal eh. Sibuyas, binobola na magkano sa halagang? Ang halaga po ng onion sa mga panahong ito, mga kapatid, Ay, tumataginting na. Partner, ang tagal mo naman. Oo. Binibiti mo naman kami. Hindi kami ano tawag doon? Makapagsimula magluto, wala pa yung sibuyas eh. Magkano? Kailangan pa naman yan sa ating panggisa. Ang sibuyas bao ay magkano? mga kapatid, opo, ang sinasabi po dito, available lamang daw po ito Saan? Sa Kadiwa Store? sa iba't ibang pamilihan. Sa ngayon po, ang pinakamahal na presyo ng red onion, pulang sibuyas. Oh, magkano? Opo. Kaya po today. 260 pesos. Tsaka, hello, ang siling labuyo. Siling labuyo, oh. Tignan mo kung magkano. 700 pesos. Pero ang average price, 500 pesos. Nak ng Okay, tete. Ganito. Siling labuyo, 700 Opo. piso. Hindi, ang pinakamainam dyan, tayo po'y kumonsulta sa isang eksperto na makapagpapaliwanag bakit lagi ito nangyayari. Kasi po, kumbaga, ang DA hindi na uubusan ng katwiran yan. Pero meron pong mga eksperto po sa sektor na ito na nagsasabi na yaan at yaan ay mauulit na mauulit taon-taon because of these factors. Halimbawa, highly perishable, madaling mabulok. Madaling masira. Okay. Seasonal, hindi ka nakapagtatanim ng all year round. Oo, correct. Okay. And then, geographically, meron lamang nagtatanim nito. Okay? And then, ano ho ang mga sinasabing pwedeng permanenteng maging solusyon dito? Ano nga? May sinasabi sila na halimbawa dyan, yung pong geographical location, dapat daw ho, mga kapatid, ipakalat yung produksyon nito, hindi lang sa isang particular na lalawigan. Para ho nang sa ganon, yung supply nito, mas madali mo maihahatid doon sa pamilihan. Tama naman. So dapat po, meron pong logistics planning at pagpaplano mismo. May sinasabi silang ganun po na dapat na mga ginagawa ng ating pong mga namumuno. Oo. At halimbawa din po, mga kapatid nga, yung support na naman doon sa post-harvest facility na naman kasi nga highly perishable at madali nabubulok kagaya po ng kamatis. Oo. So kinakailangan mo ng refrigeration Oo, na kailangan ng et cetera, storage et cetera. facilities. Oo. Of course, sa onion, etc. Oo. Okay. So mamaya maganda pag-usapan natin to. Nga lamang po sila ay makapagbibigay lamang ng suggestion. Dahil hindi naman sila taga-gobyerno. Hindi naman sila gobyerno. For the longest time, sinasuggest na nila ito. May ginawa ba ang gobyerno? Meron. Ano? Importasyon. Naku, pinigilan mo ko ha.
This is Talagang ridiculous. ang aga-aga ito agad pinag-uusapan Sorry natin po, eh. ba't ako Nag-iinit na po, ang ulo ng iba. Ako napunta rito. Sandali lang Favorite po. ko pa Okay. naman ang sili sa lahat ng kakainin ko. Pero Tapos 700 pesos oo, per kilo kasi, na. Kasi nga din ang sili, mga kapatid, if you also remember, misang umabot no 900 yan eh. Yan, Kasi oo. nga din po, ang pinanggagalingan yan, piling mga lugar lang, Oo. et cetera, ano ho, at may, kumbaga po, dito ho, kung yan ay paulit-ulit lang, Na as problema. in, wala ho bang magagawa nga dito na intervention, kung pwede lang. Sasabi, baka na, ang galing-galing nyo, kayo na dito. Aba kami nagsasuggest lang. Ang galing, Kasi, kayo na dito, ang hindi galing-galing nyo. ganon. Kaya tinanggap nila yung trabahong yun, ibig sabihin kaya nilang gampanan yung trabahong yun. Hindi mo naman tatanggapin yung trabaho kung alam mong di mo kaya, hindi ba? Hindi po eh. Kasi nga, kung hindi kayo magaling, umalis kayo dyan. Tama. Yun naman ang kontra doon. O kaya, Okay, kung sige. ayaw nila umalis dyan, alisin na Okay. sila ng Pangulo. Ito- Speaking of alisin, naku po, may mga ugong-ugong na meron daw rigodon na mangyayari at Aalisin na palitan. ba si Sani Angara? Teka! Dire-diretso mo Nandun, iba blind item ko pa lang. Eto naman, masyado ko excited. Oh, kasi may mga umuugong pong balita ngayon na siyam daw Hindi na cabinet hindi members. Hindi aalisin yung... Si Angara, favorite. oo. Pero balita ko, ang pinaka nanganganib ay si DOH Secretary Ted Herbosa. Oh, Yun ang sinasabi. hindi aalisin yung mga ano... Gusto mo ba marinig kung ano pa daw yung ibang mga ahensya na nanganganib? Ito na. Oh. Alas 6:30. Parang isa lang ang gusto mo maalis ah. Ha? Hindi. O siya, gusto mo sila lahat maalis siya yung numero Wala uno. akong gustong maalis dyan. Tinatanong Hello? mo lang. Kasi nga ang sinasabi, Si kaya daw Senator Vince Dizon daw ay Oo. ibabalik sa, sa DOTR. DOTR. Correct. May ipapalit daw sa DPWH, ibang tao. DNR, DICT daw, papalitan din. Maging Sino ang... po mo siya daw dadali sa DPWH? Ano naman alam nun sa ano? Tsaka ang tourism din daw, papalitan. Ano ang alam nun sa alam nun? Okay. Oo. O sige, antay na lang Sa tayo. tourism. Oo, tourism daw papalitan kasi siguro dahil sa sandamakmak na pambabash sa secretary ngayon na nagkalat ang pagmumukha, Ako sa akin dyan mukhang mapapalitan daw. Ako sa akin seeing is believing na lang tayo dyan, girl. Tama! Abang-abang! Mangyayari po yan kung mangyayari yan. But at the end of the day, ito ang ating pinag-uusapan na budget, bantayan po natin ito. Alright?